Narinig nyo, ano? Kumbik, Inday Sara. Sa anong paraan? Alam mo. Pero maganda rin, sa totoo lang, maganda rin yung nangyari ngayon. Kasi nga, natutulog yung kwan eh. Namimiss ko rin yung mga makakaliwa na sa lansangan. Kasi ang nandyan na lang, kami na lang yun sa lansangan eh. Pero tingnan mo, magkaiba talaga, yung grupo natin na lumalaban sa katiwalian ng gobyerno, medyo peaceful, makipagsalamuha sa taong bayan. Sila nakakatakot, nakakatakot dahil nananakit sila pag siningitan mo. Nananakit sila. So, yun ang problema natin. Pero bakit itong makakaliwa? Si Inday Sara lang ang gusto nilang kalabanin. Ibig nilang sabihin, sa dami ng magnanakaw sa gobyerno, si Inday Sara lang yung nakikita nila. Bakit ganon? Mas maraming ang nanakaw si Marcos at si Tambaloslos bakit hindi sila na-speech, hindi sila nagsisigaw sa lansangan? Dahil kaalyado nila ang Partido Komunista. Ito yung hindi ko kayang masagot, maisip. Alam ng intelligence people na napasukan na sila at nasa gobyerno na. Pero bakit hindi sila mag-isip ng ibang paraan? Yun ang hindi ko maintindihan Kasi nga hindi rin ako naging intelligence talagang yun ang talagang mentas. Unlike kung psychological operation talagang kahit pipikitan ko may gagawin ako. Yun yung problema natin. So, ano ang magandang solusyon sa ganung sitwasyon, mga kaibigan? Actually, itong Partido Komunista, ito yung isa sa sagabal sa pag-ahon natin sa kahirapan. Kasi ang layunin ng Partido Komunista para sa kaalaman ng lahat ipabagsak ang ekonomiya ng bansa dahil pag bumagsak ang ekonomiya, ibig sabihin maghihirap ang taong bayan. So sino ang sisihin ng taong bayan ng mga Partido Komunista? Ang gobyerno. Yun lagi nila sinusursula yung taong bayan para magalit sila sa magalit ang taong bayan sa gobyerno para yung bangkwan ba tawag na hindi na stable ang ating bansa dahil sa gulo, dahil sa kahirapan. Yun yung pinakalayunin nila. Paano ba sila mag-recruit? Ito yung balikan natin uli. Paano sila mag-recruit? Ang pag-recruit nila for example, isang estudyante, estudyante muna tayo. Sa estudyante, almost sa PUP at saka sa UP, 100% ng first year college ay pinapasokan nila lahat yan. Pero hindi ibig sabihin napasukan nila lahat yan. Lahat yung kina-classified nila, halimbawa ang target nila is 20 student. Kina-classified nila yung bawat isa doon sa 20. Classified lahat, ito. Magandang buhay nito, mahirap pasukan. Ito, negosyante, ito ganito. So, pag na-identify na nila yung mga mahirap nilang kunin, ihiwalay na yan. Yung natira na alam nilang may pag-asang kunin at saka doon sa talagang madali, ika-classified nila yung dalawa na. Yung isa, iba yung approach. Ito naman, iba rin ang approach.
Doon sa mga may galit na sa gobyerno, madali na lang yon. I-agitate lang nila patungkol galit sa gobyerno. So, madali makuha nila. Now, itong mga nag-aalangan pa, uh, ang taktika nilang gagawin yan is babarkadahin ka lang muna. Barkada, 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 barkada. Pag naging kaibigan ka na, sa kanila dandan ipasok, hindi mo napapansin na ang gobyerno natin pinababayaan tayo. Imbes na malibre tayo sa matrikula, pinagbabayad pa tayo, ganyan-ganyan, daming requirements. So, kung naramdaman nila na galit na, dito na sa kanyan, mayroon na sila may mga seminar lecture na sila. At isang test mission nila, doon pumunta sa isang community na controlled na nila. Doon na sila magsisimula. Doon sila magsisimula. Kung sa estudyante yun. Yun ang mga approaches nila. Now, kung sa mga far-flung barangays naman, yung mga mahihirap, kukwentuhan lang yan hanggang sa mga ilang beses balik, hindi nyo man napapansin na ang ating gobyerno na pababayaan tayo na dapat sana masuporta man lang tayo sa agrikultura. So, habang tumatagal yun, hanggang sa nagagalit, magiging mass based na nila yun. Mass based na nila yung barangay na yun. Doon sa estudyante naman, gagawin nila yung mga nagtatarget sila ng mga political officers. Doon naman sa mga farmers, ganun din. Doon sa mga drivers association, so dandahanin nila. Yung sa teacher, alam nyo na nililigawan nila mga teachers para, kaya nga mayroon si Kwan sino ba yung teacher sa Kwan? Si Franz Castro ba sa teacher? May sumingit may mga magic pala itong cellphone ko, may sumingit So, kanya-kanyang taktika yan hanggang sa nakakakuha sila na makukumbinsi. Now, ang problema natin to kasi 3 years pa yan, hindi natin alam na lumalakas uli ang NPA. Pero kung obserba mo sa Masbate, Bicol, ang daming namatay na NPA na nakuha ng baril. Sa Samar, 8 ang namatay, nakuha ang mga baril. Pero yan, hindi indication yan na mananalo ang gobyerno sa kanila. Hindi. Kasi magmumultiply lang yan. Pag may namatay, kung isang namatay, papalit ng 3. So, ganun ang sistema. Kaya, kailangan talagang laban ng insurgency, hindi patayan. Tandaan nyo, hindi patayan. Ang kailangan, pagalingan ng propaganda. Tinan mo, kami ni General Palparan dito sa Central Luzon. Hindi naman ako nagyamang, palitan kami. Chef Division Commander, ako sa Galing G3. Lahat ng EOR namin, iniikot ko. Siya rin, ganun rin, umiikot. Para rin siyang hindi batalyon commander, company commander. Iniikot niya lahat ng EOR niya. Sino ang division commander na nakikita nyo na umiikot sa buong kanyang EORB? Only General Palparan lang yan. Kaya naging effective siya. Naging magaling na leader. Alam mo, sa totoo lang, yung kanya strategy in communist, simple lang Hindi siya mabigat pag-aralan Kung titingnan mo lang. Alam mo, ang nakikita ko lang kay General para mga kaibigan, commitment lang. Commitment lang ang kanya. Yun lang yung ginagamit niya, commitment. Then, hinahanap niya doon sa mga sundalo niya, commitment lang. Kasi implied na sa atin yung alam natin paano isolba ang insurgency. Pero kung wala tayong commitment, we cannot win the war. Totoo lang yan. Kung ang after natin is accomplishment, hindi tayo magtatagumpay. Ilang beses ko nang paulit-ulit yan. So, I'm sorry, dinidiscuss ko lang yan. Baka yung mga iba marinig nila sinasabi ko, ay pakinggan nila. Hindi yan masusolve sa patayan. Masusolve yan sa pagalingan ng propaganda. Pagalingan sa psychological operation. Yun lang yun. Sa amin, dyan sa Central Luzon kami ni General Palparan,
Hindi naman, wala naman kami massive combat operation. Wala. Ano, mayroon ba? Wala, parang wala kaming ginawa. Sa time of Palparana, wala akong, kasi sa G3 ako eh. Wala kaming combat operation, division, even brigade. Siguro, maaaring platoon, may mga initiative, patrolling. Kasi ang focus namin is mass base kung saan nakatira ang NPA. Alisin namin ang yung sinasabi na drain water. Lagi natin nilecture yan, pero hindi natin ginagawa. Drain water. Ano? So, white paper theory. Yung sa drain water, alisin mo yung kanilang pagkain. Alisin mo ang kanilang tinitirhan. Lilitaw sila. Ganun lang yun. Ha? Drain water. Ano? Saka yung white paper theory, alam natin na kung silang nauna sa area, alam natin mabigat i-influence yan. Kasi nga, sila ang unang nakatatak sa isip na sila ay mababait. Ang gobyerno, ang sundalo, ang pulis, abusado. So, ganun yan. So, kailangan natin labanan din yan. Ang problema lang, wala tayong commitment eh. Yun yung problema natin. But anyway, palakasin lang natin Filipino Guerrilla Forces. Pag malakas na tayo at nakikita ko na yung pwersa nyo sa isang barangay, sa isang bayan, kaya ko na turuan kayo mawawala ang NPA. Ano? Mawawala ang NPA. Maniwala kayo. Kung organisado na ang buong barangay, mawawala yung NPA. Pero saka ko na i-discuss yan. Basta, ang bawat barangay ng isang affected municipality o isang affected barangays, madaling i-clear yan. Or municipality na lang para malawak yung ating pag-ibibigay. Mawawalang NPA dyan sa isang municipality. Naipaliwanag ko na sa inyo yung Lubao, Pampanga. Hindi makapaniwalang pulis doon kasi 2 years na siya, hindi niya pa naayos ang kanyang bayang hinawakan. Pero nung nag-request si Mayor, si Congressman Arroyo doon sa general namin, within 2 months, tapos ang laban. Hindi nga nasagot ng Brigade Commander ko at Battalion Commander. Ako lang sumagot eh. Sir, within 2 months, clear ang bayan mo. Tapos, magkaiwalay kami, sabi ng Brigade Commander. Major Mitra, totoo ba yung sinasabi mo? Yes, sir. Ganito lang. Meeting kami, unang meeting. Sabi ng DLG officer, Major Mitra, sa palagay mo dito sa ating meeting, merong NPA? Meron. Sabay titigan ko silang lahat. Pero sabi ko, kung nagiging NPA man sila, supporter of the NPA, hindi ko sila sinisisi. Because hindi sila naturoan paano. Pero after this, at bumalik pa sila, at mayroon pa akong monitor sa kanila, ay yun ang pananagutan nila. So mula noon, wala na. Ganun lang kasimple eh. Ay, Diyos ko. Commitment lang. Puso. Puso lang para sa bayan. Maraming salamat. Bye-bye.